Nagsisimula ang kwento sa isang malagim na gabi ng ang hari, kasama ang kanyang sanggol na anak na babae at isang nag-iisang bantay ay napilitang tumakas mula sa palasyo upang makatakas sa isang marahas na kudeta. Ang rebelyong ito ay pinasiyahan ng mga opisyal ng hari na dating kaalyado ng hari, ngunit tumalikod sa kanya dahil sa kanyang pagtangging pumanig sa isang tiyak na panig sa tumitinding tunggalian sa pagitan ng mga dinastiyang Ming at Qing. Ang desisyon ng hari na manatiling walang kinakampihan ay ikinagalit ng matataas ng opisyal. Pinanatili ng hari ang hindi pagpanig sa Ming at Qing upang protektahan ang kanyang kaharian. Sa kasamaang palad, maraming matataas na opisyal ang nagalit sa kanyang desisyon bilang isang gawa ng kawalan ng utang na loob sa Ming. Dahil sa kanilang pagkadismaya at pagnanais na bumuo ng isang bagong pamahalaan na tahasang susuporta sa kanilang mga dating kaalyado, inilunsad nila ang kanilang paghihimagsik. Tumungo ang ilang matataas na opisyal sa palasyo ng hari upang gawin ang kudeta. Ang general na si Minungho, kasama ang minister na si Padol. Habang papalapit ang mga rebelde, nakaharap nila ang pinakamatapat na bantay ng hari na si Giam Sabak, isang dalubhasang swordsman at tagapagtanggol ng maharlikang pamilya. Si Minungho ay ang master ni Sabak, nagkaroon sila ng matinding laban, ang dalawang pinakamahusay sa espada ng Joseon. Ngunit sa huli ay natalo si Sabak matapos mabasag ang kanyang espada at tumama sa kanyang mga mata ang mga piraso nito. Nang makita ito, nagpasya si Haring Guang na isuko ang kanyang sarili sa mga rebelde at ibigay ang Joseon sa mga opisyal ng mga rebelde. Ngunit bago siya dalhin sa malayong lugar upang itapon, ibinigay ng hari ang isang punit na piraso ng kanyang damit kay Sabak at sinenyasan nitong alagaan ang kanyang sanggol na babae. Nang umalis si Sabak kasama ang anak na babae ni Haring Guang, naalala niya ang mga alaala ng nakaraan noong una niya itong nakilala. Noong panahong yun, nakipaglaban si Sabak sa ilang mga bantay ng dinastiyang Qing kung saan nasaksihan ni Minungho at Haring Guang na si Sabak ay may potensyal na maging pinakamahusay na swordsman, kaya naman dinala siya ng hari sa kaharian upang makatanggap ng espesyal na pagsasanay mula sa mga swordsmen at hinirang siya bilang bantay ng maharlikang pamilya. Labis ang pasasalamat ni Sabak sa lahat ng kabutihan ni Haring Guang kaya't determinado siyang maging tapat sa kanya at laging protektahan ang maharlikang pamilya. 18 taon pagkatapos ng mga pangyayari sa rebelyon ng Maharlika, inalagaan ni Sabak ang anak na babae ng hari at nanirahan sa mga bundok upang hindi sila matagpuan ng mga sundalong Joseon. Nagpalit siya ng pangalan bilang Tayok at pinangalanan niya ang anak ng hari bilang Kim at inalagaan ito na parang sarili niyang anak. Araw-araw ay nabubuhay sila sa pamamagitan ng pangangaso at pagbebenta ng mga balat nito sa kalapit na pamilihan. Kampante si Kim na mamuhay ng malayo sa digmaan at maging masaya at mapayapa sa kanyang buhay kasama si Sabak. Ngunit ang lahat ng katahimikang iyon ay nagsimulang mawala nang lumala ang mga mata ni Sabak at halos mawala ang kanyang paningin. Si Kim, na nag-aalala ay tumawag ng isang lalaking manggagamot upang suriin ang kondisyon ng mga mata ng kanyang ama upang hindi ito mabulag. Matapos suriin si Sabak, pinayuhan sila ng manggagamot na agad na gamutin ang mga mata ni Sabak gamit ang herbal na gamot na makukuha lamang sa himpilan ng kalakalan sa nayon. Kinabukasan ay tumungo sina Sabak at Kim sa nayon upang bumili ng herbal na gamot na kailangan nila sa himpilan ng kalakalan. Sa panahong ito, ang kaharian ng Joseon ay pinamunuan ng isang hari na nagngangalang Injo upang palitan ang posisyon ni Haring Guang na dating pinatalsik sa trono sa pamamagitan ng kudeta. Nang araw na yon, nakipagpulong si Haring Injo sa mga matataas na opisyal, kabilang sina Minungho at Padol, upang talakayin ang solusyon sa kalupitan ng dinastiyang Qing, na nagsagawa ng kolonisasyon sa mga hangganan ng kaharian ng Joseon at inalipin ang mga taong Joseon. Nagsimulang makolonya ang dinastiyang Qing dahil sinuportahan ni Haring Injo ang dinastiyang Ming at tinanggal ang mga opisyal na hindi sumusuporta sa kanyang desisyon. Bilang protesta, sinimulan ng dinastiyang Qing na sakupin ang kaharian ng Joseon at dinukot ang mga kababaihan bilang mga alipin. Nag-aalala ang mga maharlikang opisyal ng Joseon, ngunit wala silang nagawa dahil humingi ang dinastiyang Qing ng malaking pera upang palayain ang mga inalipin na tao sa Joseon. Nag-aalala rin si Haring Injo at iba pang matataas na opisyal na kung magpapatuloy ang ganitong kondisyon, ang kanilang mga anak at asawa ay magiging biktima ng pang-aalipin. Pagkatapos ay nag-alok si Padol na makipagnegosasyon sa pinuno ng pwesto ng mga alipin na nagngangalang Gurutay. Kinabukasan, balak ni Minungho na magbitiw sa posisyon bilang isang opisyal ng hari dahil nakonsensya siya para sa mga taong Joseon na lalong nagdurusa matapos nilang pabagsakin ang trono ni Haring Guang. Nagbabalik ang eksena kina Sabak at Kim na nakarating na sa nayon at nadaanan ang isang palengke na nagbebenta ng iba't ibang kwintas at paninda na nakakuha ng atensyon ni Kim.
Sa gitna ng palengke ay narinig nila ang isang pamilya na sinasaktan at gagawing alipin ng mga tauhan ng dinastiyang Qing. Nakita ni Kim ang lahat ng yun at balak silang tulungan, ngunit agad siyang pinigilan ni Sebok at hiniling na huwag makialam. Dumating ang mga sundalo ng kaharian ng Joseon upang harapin ang kaguluhan, ngunit matapos nilang makita ang tatlong tagapangasiwa ng alipin mula sa dinastiyang Qing ay wala silang nagawa at piniling umalis. Sa kabilang banda, nakipagkita si Padol sa pinuno ng mga alipin na si Guru Tai, na kilala bilang isa sa mga pinakamalupit na swordsman at pinsan ng emperador ng napakatiwaling dinastiyang Qing. Sa pagpupulong, si Minungho na naroon din ay nakaramdam ng matinding galit ng si Guru Tai ay magbitaw ng maraming mapang insultong salita sa kaharian ng Joseon. Nang makita ni Guru Tai na may hawak siyang espada ay napagtanto ni Guru Tai na isa siyang mahusay sa espada, kaya gusto niyang makita ang kakayahan ni Minungho sa pakikipaglaban. Ilang sandali pa, naganap ang laban sa pagitan ni Minungho at isa sa mga asasin ni Guru Tai na si Hasam. Mukhang seryoso si Minungho at iwinaksi ang kanyang espada ng tumpak, habang si Hasam ay mukhang ambisyoso at mayabang, iniisip na siya ang pinakamahusay na swordsman. Gayunpaman, dahil sa kanyang kahinahunan at katumpakan, nanalo si Minungho sa labanan ng espada ng may malaking tagumpay. Samantala, sina Sebok at Kim ay nakarating sa himpilan ng kalakalan at nakilala ang babaeng may-ari ng himpilan ng kalakalan na nagngangalang Hasayan. Sa kasamaang palad, napakataas ng presyo ng herbal na gamot. At upang makakuha ng gamot ay kailangang dumaan sa inspeksyon ng mga lokal na opisyal dahil ang gamot ay napakabihira. Nang marinig ito, sinubukan ni Kim na ialok ang hinuling balat na dati niyang inihanda. Ngunit muli, tinanggihan ni Hasayan ang balat dahil ang halaga nito ay hindi maihahambing sa presyo ng halamang gamot na kanilang ibinebenta. Hindi nagtagal, dumating si Guru Tai at ang kanyang mga tauhan sa lugar upang magpahinga sandali. Pagkaalis sa himpilan ng kalakalan, binigyan ni Sebok si Kim ng isang bracelet na dati niyang hinahanap sa palengke ng nayon. Sa kabilang banda, lumapit si Padol kay Hasayan upang humingi ng isang batang babae na maaaring magtrabaho upang alagaan ang kanyang ina. Nang marinig ito, bigla niyang naisip si Kim at balak na alukin siya ng trabahong ito at kumita ng sapat na pera upang makabili ng bihirang halamang gamot na kailangan nila. Kinabukasan ay pumunta si Sebok sa bahay ng isang manggagawa ng espada na madalas gumawa ng espada para sa maharlikang pamilya. Gusto niyang matiyak na buhay pa ang manggagawa ng espada upang balang araw kapag kailangan niya ng espada, makapunta siya sa lugar na iyon. Kasabay nito, hinanap ni Hasayan si Kim at sinabi ang trabahong iniaalok ni Padol. Matapos makipagkita kay Padol, ipinaliwanag niya na gusto niya itong ampunin bilang kanyang anak. Tuwang-tuwa si Kim dahil alam niyang ito ang pagkakataon na pwede siyang magkaroon ng pera para makabili ng herbal na gamot para sa kanyang ama, kaya agad siyang pumayag sa alok. Kinabukasan, nang bumisita si Minungho sa bahay ni Padol, nakita niya ang pulang tela ni Kim na halos kapareho ng tela ang ibinigay sa kanya ni Haring Guang. Nakatanggap si Minungho ng impormasyon mula kay Padol na aampunin niya ito bilang kanyang anak upang alagaan ang kanyang ina. Pagbalik kay Sebok, nalaman niya sa isang babae na sumama na si Kim sa babaeng may-ari ng himpilan ng kalakalan. Dahil dito ay agad siyang nagmadaling pumunta sa himpilan ng kalakalan, at sa lugar ay nagkaroon ng kaguluhan dahil tatlong tauhan ni Guru Tai ang nagbabalak na gahasain ang mga babaeng katulong doon. Nang makita ang sitwasyon, napilitan si Hasayan at ang kanyang bantay na harapin ang tatlong asasin ni Guru Tai, ngunit sa huli ay madali silang pinabagsak ng isa sa mga ito. Nang papatayin na nila si Hasayan, dumating si Kim at binato ito ng bato sa mukha na ikinasugat nito. Galit na galit ang lalaki kay Kim na handa ng patayin, ngunit mabuti na lamang ay dumating si Sebok at nakiusap na huwag saktan ang kanyang anak. Napansin ng mga asasin na isa lamang siyang bulag na may kapansanan kaya sinabihan nila siyang magpatira pa at magmakaawa, na agad namang ginawa ni Sebok upang makaiwas sa gulo. Ngunit nang sasaktan ng mga ito si Kim at Hasayan, ay agad na naganap ang matinding laban, ngunit madali silang natalo ni Sebok nang walang kahirap-hirap kasama na si Hasam. Lumalabas na ang kanilang laban ay palihim na nasaksihan ni Minungho kaya nalaman niyang buhay pa rin ang anak ng hari at si Sebok hanggang ngayon. Nang gabing yun, nagpa siya si Sebok na sabihin kay Kim ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at mga tunay na magulang. Nang marinig ito ay itinuturing pa rin ni Kim si Sebok bilang kanyang ama, at nais niyang laging protektahan ito mula sa pagbabayad sa lahat ng kanyang kabaitan. Sinabi niya sa kanya na magtatrabaho siya bilang isang nurse at magiging ampun na anak ng isang opisyal upang kumita siya ng sapat na pera para makabili ng herbal na gamot. Natahimik si Sebok nang marinig ito at walang nagawa dahil ang desisyon ni Kim ay buo at sa puso.
Sa kabilang banda, nalaman ni Minungho na si Padol at ang kanyang mga kasama ay nagpaplano na bumili ng mga babae at pangalanan bilang kanilang mga anak at ibigay sa mga opisyal ng dinastiyang Qing. Doon ay napagtanto niya na ang batang babaeng kukunin sana ni Padol kahapon ay ibibigay sa dinastiyang Qing. Bukod pa rito, nagpadala si Padol ng isang liham ng di pagsang-ayon kay Haring Injo upang kumilos laban sa kalupitan ng dinastiyang Qing. Kinabukasan, kinuha ng mga tauhan ni Guru Tai ang liham ni Padol kay Haring Injo, at matapos mabasa ang liham ni Padol ay nagalit si Guru Tai sa mga plano ni Padol na pagre-rebelde laban sa dinastiyang Qing. Sa makatuwid, naghanda siya ng mga espesyal na puwersa upang salakayin ang mga residente ni Padol at patayin ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Padol. Habang naglalakad pa uwi si Sabak sa kagubatan, bigla siyang inatake ng ilang hindi kilalang lalaki at nagsimula muli ang laban. Matapos matagumpay na talunin silang lahat, napagtanto ni Sabak na maaaring nasa panganib si Kim. Kaya, agad siyang nagmadali sa himpilan ng kalakalan upang tingnan ang kalagayan nito. Kinagabihan, dumating si Guru Tai at ang kanyang mga sundalo sa tirahan ni Padol at sinimulang patayin ang lahat ng mga tagapaglingkod ni Padol. Pagkatapos nito, balak patayin ni Guru Tai si Kim na sa palagay niya ay anak ni Padol. Gayunpaman, isa sa mga tauhan ni Guru Tai ang nakilala siya at sinabi kay Guru Tai na hindi siya ang tunay na anak ni Padol. Tumawa si Guru Tai at papatayin na sana niya si Kim nang biglang lumitaw si Minungho at nagpas siyang tanggapin ang kanyang alok bilang isang swordsman sa imperyo upang mailigtas ang anak ng hari na si Kim. Sa kabilang banda, inatake ni Hassam si Hassayen at pinilit itong sabihin sa kanya kung nasaan si Sabak dahil gusto niyang gumanti sa kanya dahil sa pagkatalo niya. Ngunit hindi nagtagal ay lumitaw si Sabak at brutal na inatake si Hassam hanggang sa ito ay mamatay. Pinagalitan ni Sabak si Hassayen dahil sa pagpapaubaya ng kanyang anak na babae sa mga tiwaling opisyal upang maging alipin. Si Hassayen na walang alam tungkol sa tusong plano ni Padol ay dinala siya sa tahanan ni Padol upang hanapin si Kim. Sa kasamaang palad, nang naroon na siya, ang lahat ng tao sa bahay ay namatay sa isang kalunos-lunos na kalagayan kaya agad na sumugod si Sabak sa punong himpilan ng mga swordsmen na naging mga alip-ores ng dinastiyang Qing. Sa galit, walang awang pinatay ni Sabak ang lahat ng mga swordsmen sa lugar na yun upang makakuha ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng mga babaeng inalipin ng dinastiyang Qing. Pagkatapos nito, pumunta si Sabak sa hangganan kung saan ipinagbibili ang mga batang babae na gagawing mga alipin sekswal. Kasabay nito ay sinalubong ni Padol si Haring Injo upang iulat na binihag ni Guru Tai ang kanyang anak na babae. Ngunit sa kasamaang palad pagdating sa palasyo ng hari, nakilala na ni Guru Tai si Haring Injo, kaya walang masabi si Padol sa hari. Pagbalik kay Sabak na nakarating na sa hangganan kung saan nakakulong ang mga babae, hinarap ni Sabak ang mga bantay at tinapos ang kanilang buhay ng walang kahirap-hirap. At pagkatapos magtira ng isang bantay ay inutusan niya itong buksan ang mga kulungan. Nang nasa labas na ang lahat ay hindi niya makita si Kim kaya sinabihan niya ang bantay na dalhin siya sa lokasyon ng mga batang babae na gagawing alipin ng mga pinuno ng dinastiyang Qing. Kinabukasan, plano ni Padol na salakayin ang kampo ni Guru Tai kasama ang hukbo ng hari nang hindi niya nalalaman. Gayunpaman, si Guru Tai ay nakahanda at dinala ang mga sundalo ng emperador na may dalang mga baril upang madali nilang mapatay ang buong hukbo ng mga sundalong maharlika mula sa malayo. Si Padol ay natakot at nagulat sa pangyayari, at nang papatayin na siya ng mga tauhan ni Guru Tai ay dumating si Sabak sa lugar sa tulong ng bantay na binuhay niya kanina. Sa lugar kung saan nakatayo si Padol naganap ang isang matinding laban. Di nagtagal, ang mga tropa ng dinastiyang Qing na nakarinig ng kaguluhan ay nagsimulang dumating at sinalakay si Sabak ng magkakasunod na putok. Mabuti na lang at nagamit niya ang mga katawan ng mga tauhan ni Guru Tai bilang mga kalasag at ginamit ang pagkakataong lapitan sila at atakihin silang lahat. Pagkatapos ng napakahaba at nakakapagod na labanan, sa wakas ay nagawa ni Sabak na talunin ang buong hukbo ng kaaway hanggang sa ang tanging natira na asasin ay natakot at tumakas mula sa lugar. Si Padol, na napagtanto na si Tayok ay si Sabak, na siyang nagpoprotekta kay Haring Guang, ay lumuhad sa harap niya at nagmakaawa na iligtas ang kanyang anak na babae na dinukot ni Guru Tai. Sa kalagayan ng panghihina at malabong paningin, tuluyang nawala ng malay si Sabak. Kinabukasan, nang magising si Sabak mula sa kanyang pagkakatulog, natagpuan niya ang kanyang sarili sa himpilan ng kalakalan at ang kanyang mga mata ay nilagyan ng gamot na herbal ni Hassayen sa utos ni Padol. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Sabak ang swordsman na kanyang nakilala upang kumuha ng bagong espada na gagamitin niya upang talunin si Guru Tai. Kasabay nito, naghanda si Minungho na harapin si Sabak dahil nagbanta si Guru Tai na sasaktan niya ang mga tao ng Joseon kung hindi siya lalaban. Kinabukasan, nang dumating si Sabak sa punong himpilan ni Guru Tai,
hinihintay siya ni Minunghu upang lumaban para sa kani-kanilang mga layunin. Ngunit sa isang mabilis na galaw ay natalo niya si Minunghu. Hindi niya pinatay ito ngunit tinapos siya ni Guru Tai dahil sa pagkatalo. Inanyayahan ni Guru Tai si Sabak na lumaban sa isang lugar kung saan makikita niya si Kim na nakatali sa bakal. Sa simula ng laban, tila nahirapan si Sabak na harapin ang mga atake ni Guru Tai dahil sa kanyang bilis. Ngunit nang makita ni Sabak na nahihirapan si Kim sa kamay ng katulong ni Guru Tai, nagkaroon ng lakas na pagnanais si Sabak na patayin ito. Pagkatapos nito, sinimulan ni Sabak na ilabas ang lahat ng kanyang mga atake at lumaban ng buong lakas upang talunin si Guru Tai na sa wakas ay napatay ito. Niyakap siya ni Kim ng may ginhawa. Dahil namatay si Guru Tai bilang pinuno ng himpilan ng mga alipin at pagkamatay ng buong hukbo ng dinastiyang Qing, lahat ng alipin ay pinalaya at ang natitirang mga opisyal ng dinastiyang Qing ay nagpasya na umalis sa kaharian ng Joseon. Nagtatapos ang pelikula kay Sabak na muling nakasama ang kanyang anak na babae na mahal niya at namuhay ng mapayapa. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!